Hindi ako mapakali. Kaya ko ba siya on my own? Sakit ang likod ko. Ito na yung magiging table natin sa mga susunod na araw, linggo, buwan, taon. Ito na yun. Today's gonna be a long day. Bear with me, guys. Tapos after no, nagpaalam na lang sa akin si Steph na may papauwi na daw ako. And yun na nga, sinakay siya sa helicopter. Yan yung sinakyan niya. Just wish na sana mag-end naman yung week ko na maging okay. Good morning, guys! Welcome back to another vlog! Today is October 14. It's now 9:26 in the morning. And actually, kailangan ko mag-hop in sa meeting in 4 minutes. Kasi may meeting ako ng 9:30 and hindi ko alam ba't nag-check up ako dito. Yeah. Panood niyo ba yung last vlog? Grabe, sobrang tiring talaga nung nangyari. I feel like parang sinisingil pa rin ako ng body ko ngayon. Niisip kong mag-walk. Walk ako later afternoon. Because right now, it's raining! Sobrang lakas ng ulan, beat. Kanina nag-chat sa akin si Steph and pahinga mode na siya. So far, so good. Meron pa naman siyang signal. And I hope talaga na huwag mawalan yung signal nila. Kasi naman nag-overthink ang person na ito. Alam niyo yung mga ganun. Ang likod ko. Ay, nakaya ko na siya isipin kasi ang dami kong trabaho kailangan tapusin ngayon. Ang dami kong mga pending tasks. So, anyway, pasok na ako sa meeting kasi 9:29 na. It's now 10:27 and done na yung aking meeting. Finally, that's the last meeting, hopefully, for this week. Today, ang agenda ko, di ba maraming akong work na kailangan tapusin. But first things first, kailangan natin, of course, mag-brunch. So, kailangan kong kumain. Probably magluluto na lang ulit ako ng salmon. Good morning! How are you? Nantok pa ako, babe. Napakalamig dito. Yeah? Buti may signal ka. Buti nga may signal. Hindi na ako nasasad. Ang sama ng panganaginip ko. Feeling ko sa ano lang yun sa entrada. Yung dun lang na part nawawala. Feeling ko lang. Pero pagpasok ng Russia. Ano pa rin, kumbaga heads up pa rin anytime. Pero nasa loob na ba kayo? Wala pa. Ay, Arrival kami madaling araw ng 15. 15 tomorrow? Guys, kain na tayo. So, meron ako dito salmon steak, crab sticks, tapos rice, shirataki rice ko. And meron akong kimnori dito na seafood flavor. And then, of course, Japanese mayo, tapos Yakult. Mag-Yakult muna ako before kumain ng first one. Grabe, parang feeling ko ma-addict na ako dito. Kuha tayo ng nori, salmon, and then crab sticks. Of course, don't forget about rice. And then Japanese mayo on top. Sabi, sobrang solid. Second bite. So good. Hi guys, it's now 3:38 and finally, naka-nap ako. Huy, grabe boss. And buti na lang na-relax ko yung brain ko for a while. Nagising lang ako kasi kinakagat ako ng mga lamok. But yes, I'm happy because I was able to take a nap. Nihintay ko lang din tumawag si Steph kasi in a few, 10 na dun eh. By 5 PM sa atin, out na niya. So, I just hope may signal pa. Sobrang nasisepangs ako for some reason. Nasisepangs lang ako kasi natakot ako na nandun siya sa war zone. Nakatakot kapag may mga gera-gerang ganyan na nagaganap. Tapos nandun yung mahal mo sa buhay. Parang hindi ako mapakali. Parang hindi siya maganda. Hindi ako nagpa-function. Kanina ko pa pinipilit mag-work pero pahinto-hinto ang person mag-work because of that. Parang gusto kong ipahinga yung brain cells ko na mag-isip na mag-isip. So kanina nag-drawing ako. Wala lang, bakit? Nag-drawing lang ako. Parang hindi ko alam po ano yung na-drawing ko. Pero ayun yung na-drawing ko kanina. Mema lang. Kasi ako magawa. Anyway, mag-work na rin ako kasi ang dami ko ang workload na kailangan gawin. So, kailangan po natin tapusin yung workload. Actually, hindi na umuulan. Iisip ko rin mag-merienda ng something. Pero at the same time, tinatamad akong lumabas kasi umuulan.
Gusto ko mang ilabas si Basti, pero B, maputik. And right now, wala talaga akong energy to go out. Gusto kong mag-walking. Ilang araw na akong hindi nakakapag-walking because pagod na pagod sa bahay, mga asikaso dito. Oh my God. I just want this week to end. Gusto kong mag-weekend na ulit para makapagpahinga ako. For us is long soon. Here's our dinner, guys. Meron ako ditong cheesy garlic salted egg shrimp and shirataki rice, of course. Tungkol sa panawagan ng ating mga kapamilya apektado ng ito sa Davao Oriental, maaari mo mag-donate ng bigas. Nanonood lang ako ng news ngayon kasi kailangan natin syempre maging updated sa mga nagiging ganap sa Pinas. Two steps pa lang ito. Lambot na. We got more steps to go. Kaya ko ba siya on my own? Natapos ko lang mag-workout. Dumating na yung ating table! Pero, right now, problem ko lang is kung paano ko siya i-upload sa podcast. Sobrang bigat niya. Dahil na-class na siya. Ang plano ko sana is, magpapatulong ako kay Kuya Guard na may yakot siya. Alam ko, kaya ko ba siya? Because my mattress cannot. Let's see. I'm so tired din. Iniisip ko tawagan si Kuya Guard para pumalis yung buhay ko. Woo! How many more steps? No, it hurts my back. I cannot. So, hindi. I cannot. Tatawag na lang siguro ako ng help from Kuya Guard. Dami kong pets dito. Sana natutulungan nila ako mag-ingat. Ano ba? Hindi pinapanood nila ako. Dito mas stress. Ayoko masira ng tuluyan ng aking likod. Dalawang steps na ngayon. Grabe guys. Parang, sakit ng likod ko. I need help. Kasi naman, nagpapaka-strong, independent woman. Minsan, kailangan mo rin ng help. Guess what, guys? What the? What? Hindi ko alam. Paano ko siya nagawa? Pero naisip ko, what if ganito yung technique na gawin ko? And it worked. Charan! Grabe, napagod ako dun, guys. Pero, last 2 steps. And we're done. Gosh. Tumawag pa naman ako kay Kuya Guard. Sabi ko, Kuya Guard, I need help. Sabi niya, kasi hindi pwede umalis si Kuya Guard sa post niya ngayon kasi mag-isa siya, wala siyang kasama. So sabi niya, bukas na lang daw. E naisip ko lang, after ko i-drop yung call, sabi ko, what if lang? What if lang talaga, i-try ko. Nagawa ko siya. Ineffective. Gawa ko siya. Nang hindi sumasakit yung likod ko. So what we did, guys, is like this. Pero maingat. Since super maingat. Like this. Very maingat talaga. See? Walang gaano ka-effort. Dito lang. Now, pupush ko na lang. Sobrang heavy na. Dito lang. Push. Okay. Finally guys, dulo ko siya sa office ng walang kahirap-hirap. Konting hirap lang. Hi guys! So we are back and finally, I'm really sorry if naririnig niyo yung construction ng design, wala akong mic here. Kaya pagtiisan niyo na lang guys. Yes, finally, I've decided na i-assemble na yung aking... I-assemble ko na yung table ko today instead of sa susunod na vlog. Ngayon ko na siya i-assemble para makapag-work na rin ako ng matiwasay, ng maayos. Talagang for the pukpok. Ano na? Naisip ko i-turn on yung aircon para mas maririnig niyo yung noise ng aircon. But yeah, I don't want to stress out. Kaya i-assemble na natin yung table. So yes guys, let's unbox my new table together. Excited na talaga ako for this. And at the same time, kinakabahan. Kasi I don't know if kaya ko ba siyang itayo on my own. Pray for me. I just wish na sana dumating siya ng maayos. Walang basag kasi glass yung binili ko guys. Yes girl! Baliktad ba? Nakabaliktad yung table. I just wish na enough yung space ko na pagsiset-upan. So, ito yung installation guide and warranty card. So, kailangan natin i-keep to. What are you? Oh, ito yung pinakasaksakan. Ayan siya. Oh, ito yung paa. Isang paa.
Nakabit na natin yung everything, guys. At kinakabahan ako kasi itatayo ko na siya. And honestly, hindi ko alam if kaya ko ba siyang itayo. So, paano ba to? Kinoconnect siya somewhere. Yay! Woo! Hala, ang ganda niya, guys. Finally, my dream table. May mga stickers pa siya dito sa drawer niya. So, tanggalin na natin. Careful, baka matutulap. Ito na yung dream table ko, guys. Oh my God! Bakit parang ang luwag lang ng this one? Parang hindi siya naglalak. Ah, kaya hindi siya naglalak kasi may styro pa pala dito. So, open natin siya. Huwag niyo kakalimutan, may styro siya, guys. Kaya hindi siya naglalak. Parang hindi ka na grade 1, Nicole. Okay, let's try. Uy! Yan, meron ako lagay ng mga kalat ko. Wow, finally! Ang ganda! Sobrang kinikilig ako. Oh my gosh, guys. Ito na yung magiging table natin sa mga susunod na araw, linggo, buwan, taon. Ito na yun. Oh my God! Sobrang dream ko tong table na to. Ang ganda. Oh my God! Guys, na ano siya, parang touch lang siya. Hindi siya yung heavy pindot. Nakapag-set up na ako ng level 3. Ito yung level 3 niya. Mag-set up pa ako ng 4. I need my office chair. Kailangan natin masukat yung height pagka may office chair ako. Masyado pa rin siyang mataas for me. I feel like kapag may office chair ako, ganito lang yung height niya. Grabe, nakakaiyak pala. I'm now moving my stuff dito na sa new table. And I'm finally moving this table out na. Nalagay ko na lang siya dun sa kabilang room. Itong table na to, guys, hindi ko siya i-dispose kasi may sentimental value siya sa akin kahit masira-sira na yun. Sobrang thank you, B, kasi laking help mo sa akin nung time na talagang itong table na to yung saksi sa lahat. Nakakita ng highs and lows ko sa work. Siya yung kasama ko sa first ever job ko hanggang sa nag-freelance ako, and nakakasad, but I need to let you go. Kailangan dahan-dahan. Okay. Here's our current setup, guys. Ayan na siya. It's still the same. Actually, pinag-iisipan ko pa kung igigitna ko na lang ba yung table or dyan na lang siya. But for now, dyan na lang muna siya. If gusto nyo malaman yung keyboard, lalagay ko na lang dyan sa may description box below. Tapos yung mouse ko. And then, headphones ko in case na kailangan ko ng headphones. Yup, dyan siya. And then, ayan, yung laptop ko. Syempre, yung laptop stand ko. Tapos ito, yung patungan ko dyan ng laptop. And actually, meron din ako ditong Gujo Dock na patungan ng iPad. So, kapag ka nagdo-drawing ako, or gusto ko lang manood ng something, nilalagay ko yung iPad ko dyan. But since, kabibili ko lang ito, and it serves its purpose, hindi ko rin to gaanong nagagamit, pero nilalagay ko lang sa table just in case. So, maganda to, guys, kasi naiikot siya. Same siya dito, parang maliit na version lang siya nito. Yung tubigan ko, hindi pa pwedeng mawala. Kasi kailangan ko yan. Dito ko na lang din ilalagay sa drawers yung mga kalat ko, mga cables, wires. Basically, yung mga kalat ko dyan, kasi ang dami kong kalat. Super love it! I love it, I love it so much. Lalagay ko lang din yung mga paint brushes ko kasi, diba, recently nagpipaint tayo. Ganyan na lang natin ang pwesto. Charan! Diba? Tapos na si Basti. Si Kuya Odi naman ginugroom ngayon. Guys, it's currently October 19 and it's 1:13 na
madaling araw. I know, I'm still awake. And ang daming nangyayari. Alam niyo yung mga ganon. Sobrang pagod na ako first work. Ayoko sanang i-vlog to, pero I feel like I need to. Ito yung totoong nangyayari. Tinatry kong i-divert yung attention ko para hindi ko siya iniisip. Pero right now, hindi talaga ako makatulog. Talagang iniisip ko siya. Since Wednesday kasi, may sakit si Steph. October 15, may na-feel na siya na something sa katawan niya. Parang nagkaroon siya ng lump somewhere sa katawan niya. Somewhere near sa thigh niya. Then Thursday, kami nagkausap about it. Na sinabi niya, in pain siya, ganyan. And that Thursday, guys, talagang sabi niya, serious yung pain. Nawawala-wala naman. Pag ininuman niya ng paracetamol, nawawala. And nire-report niya rin naman sa mga ibang official yung nangyayari sa kanya na meron siya na feel na lump somewhere na malapit sa thigh area niya. It's very painful. Lalo na kapag tumatayo and natatagalan siya ng upo. So, yun, iniinda niya yun. And ngayon ay anong petsa na? Sunday na madaling araw. Saturday pa lang sa kanila ng gabi ngayon. Kakatulog niya lang ulit. Pero sobrang nag-worry na talaga ako ngayon. Kasi nag-chills daw siya and nilalagnat na rin siya. Kanina mga around 11 sa atin. Mga 5:30 or 6 sa kanila. Pinacheck ko yung temp niya and 38.4 na. Noong time na sinasabi niya, babe, parang nag-chills ako, ganyan-ganyan. Tapos pinag-check ko siya ng temp niya, 38.4 na. So nag-worry na ako. Sabi ko, magpunas ka na ng katawan mo. Mahirap yung aakit yung init sa ulo mo kasi baka kumbulsyonin ka, nandyan ka pa naman sa barko. Alam niyo, mga ganun. Ang hirap kasi on board siya. Tapos walang ER doon, walang ganun. Walang ganun doon. Like, sila-sila lang. Yung mga gamot niya, ang nagsusupply is yung mga nasa deck na officers. So, ganun yung nangyayari. And pinapamonitor. In fairness naman sa mga officers nila, talagang tutok kay Steph. Monitor siya, tinuturo sa kanya kung paano yung gagawin niya, ganyan. Pero talagang yung pain talaga, kahapon, series pa. Pero this time, today, hindi na series yung pain. Parang mas lumala na siya. Like, consistent na yung pain. Hindi na siya nawawala, ganun. And every time natatanungin ko siya, ilan yung pain, if i-rate niya, lagi yung sinasabing 10 out of 10. And talagang, kilala ko kasi si Steph, guys, and kapag alam niyang kaya niyang tiisin yung pain, talagang hindi yan magsasabi. Pero kasi ngayon, talagang umiinda na siya, umaaray siya, ganun. So, talagang very, very in pain siya. And sobrang kilala ko kasi si Steph na talagang kapag hindi siya napunasan, talagang tumataas talaga yung temperature niya. Ang hirap lang, guys, na nag-iisip ako na parang nafa-frustrate ako sa akin na wala akong magawang help. Gusto ko siyang tulungan, pero hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. As in, wala akong ibang magawa kundi payuhan lang siya na kailangan mong tulungan yung sarili mo, na punasan mo yung sarili mo, kumuha ka ng towel dyan, basain mo, kahit i-warm mo na lang siya, basain mo, ipunas mo sa katawan mo, sa ulo mo, sa batok mo, sa kung saan mang umiinit yan. Sorry guys, if umiiyak na naman ako, but this is the reality of what's happening. Hindi laging masaya yung nangyayari. Kanina pala, lumabas ako kasi may trick or treat kasi sa amin this coming Saturday and namili ako ng mga candies kasi magti-trick or treat dito sa bahay. Kasi dadaan din dito sa bahay namin yung mga kids. So, napatakbo rin ako sa grocery. Yesterday, hindi na ako nakapag-vlog din na maayos. Pero, sinugod ko naman sa vet sina Oti tsaka si Basti. Well, si Oti talaga yung purpose ko kung bakit ako napasugod dun sa vet. Na-allergy siya dun sa shampoo na maga yung eyes ni Oti. Like, to the point na pag uwi ko kahapon, nag-grocery din kasi ako kahapon, pag uwi ko from Landers, nagulat ako na hindi na siya makadilat. Pero masigla naman si Oti, guys. Yun lang talaga, hindi siya makadilat. Namamaga yung eyes niya. Gabi na nun, nagpapanik ako kahapon kung, hala, anong gagawin ko? Tapos si Stefano, may nararamdaman din. So parang, hindi ko alam kung paano ko hahatiin yung katawan ko. Like, kahapon gusto ko na talagang ipa-emergency si Oti. Pero kasi, mas preferred ko pa rin yung vet namin talaga na pinupuntahan. So, nag-decide ako na, wait ko na lang na, ngayon nga, madala ko na lang. So, di ko pala sila dinala. Ay, kanina. Kasi hindi pa pala ako natutulog. Kaninang umaga. Grabe yung mga nangyayari. Parang sunod-sunod. Actually, nagsabi ako sa kanya na matutulog muna ako. Mga 12:30, magkausap kami ni Steffi. Ayan na, nag-scene siya sa akin. Gising siya. Tawagan natin. Mga 11 pala kami magkausap. Feeling ko nagising na naman to kasi in pain siya. Kailangan bago ko siya kausapin, hindi na ako umiiyak. Kaya iyak ko na lahat. Overwhelmed lang ako sa lahat ng nangyayari ngayon. I just wish na sana mag-end naman yung week ko na maging okay. Like, huwag naman sanang lumala yung
sakit ni Steph. Pero kasi worst case scenario, guys. Like, chinachat GPT ko rin lahat ng mga ano kung ano yung pwedeng mangyari. Ano ba yung nararamdaman ni Steph. Kasi hindi naman nasabi sa amin kung ano yung diagnosis sa kanya ng company doctor or whatever na tumingin. Nung ano, kasi pinareport, guys, yung infected area. Pinatingin siguro sa company doctor before siya mabigyan ng proper medication. Pinacheck naman ng mga officers nila yun doon. Kausap ko si ChatGPT and minention ko yung mga symptoms day by day. Kasi tinatrack ko yung mga symptoms ni Steph day by day. Ano yung mga dapat niyang i-expect sa mga susunod pang days, ganyan. Possible, sabi ni ChatGPT, kaya sumasakit yun, possible, baka may nana. Nagbuhat siya ng mabigat and yun yung isang possible cause na iniisip namin. And sabi ni ChatGPT, possible daw yun na yun yung cause. Then, tapos yun nga, possible na nag-tear off and then nagkaroon ng nana. And yung nana daw, kailangan i-drain. Sorry guys, TMI pasintabi sa mga kumakain, pero yun, kailangan i-drain yun in case na lumala. And lalo ko napraning, kasi sinabi ChatGPT na ito yung mga red flags to watch out. Kapag nagkaroon daw ng fever, chills, or sweating, kailangan na daw ng medical care immediately. And then sinabi ko nga na, oh, I forgot to mention na today nga na day 4 niya, tumaas nga yung temperature niya. Naging 38.9 kanina, guys. Kaya talaga nagpapanik na ako. Nag-chills siya. Tapos sabi ni ChatGPT na, a fever of 38.9 plus chills means the infection is no longer just local. It's starting to systematically spread. His body is fighting it more seriously. This strongly suggests the lump is an abscess or deep soft tissue infection, and it's now entering a more serious stage. What this means is that he now likely has a localized abscess, pocket of pus under the skin or in the glute muscle, spreading skin infection, cellulitis, or a deeper soft tissue infection. Needs urgent medical evaluation, ideally by the ship's medical officer or through radiomedical consultation. Anyway, yun lang. Try ko siyang tawagan kasi nag-scene siya sa akin right now. Babe? Babe? Kamusta ka? Nagre-report ka ba, babe, na nilalagnat ka na? Yung lagnat mo, 38.9? Oo. Tapos, nireport mo ba na nag-chills ka? Oo. Kasi, babe, kapag nag-fever ka na, ewan ko kung nabasa mo, I doubt na binasa mo yung sinan ko. Kung nag-fever ka and chills, ibig sabihin, lumalaban yung katawan mo na dun sa bacteria. So, kailangan siyang i-drain yung nana. Paano i-drain? Hiwain? Kailangan hiwain talaga. Kasi lalong mamamagayin. I-observe mo yung laki ng lump. May laki na. Shit. Nahawakan ko siya. May mata? Hindi ko alam kung may mata. Mabivideo mo ba siya? Hindi ko alam Kasi ipagdasal natin na sana may mata siya. Kasi kapag may mata siya, kusa siya magdi-drain on its own. If wala, kailangan i-drain. Kasi lalong magi-infect. And sinearch ko kay ChatGPT, basta tinype ko yung symptoms mo day by day, yung medications na iniinom mo day by day, kailan ka nagkaroon ng ganito, ganyan. Tapos minention ko nga na, iniisip din namin, possible daw, nagkaroon ng na-tear off na muscle, tapos yung na-tear off na yun, nagkaroon siya ng sugat sa loob, nagnana siya, babe. Kaya matulog ka daw dun sa opposite side. Kaya siya lumalaki. Babe, tiis lang. Tiis lang, babe. Maganda sana makita natin kung kung may mata ba. Mag-check ka ng temperature mo, please. Ayoko mag-panic, Lord. Lalo ko napapapanik kasi sabi niya nahihilo siya. Pero probably baka siya nahihilo kasi nga nag-increase yung temp. Hala, love. Lumaki siya. Kaya nga. May mata ba? Parang wala. Wala Pero lumaki siya. Send mo yan kay ChatGPT. Sige nga. Sabihin mo. How's your temperature, babe? Bumaba. That's good. Thank you, Lord. Nag-chat na rin ako kay mama mo. Hindi ako makatulog, babe. Hindi ako mapanatag ng ganyan ka. Nag-mute muna ako, guys. Kasi ayoko umiyak ng maririnig ako ni Stefan. Kasi si Doinky. Here. Doin. I'll show you to Daddy, oh. Here's Daddy. Here, oh, there, oh. There's Doinky. Namumula ka, nilalagnat ka. Oh, wait. Kita ba si Doinks? Lumalala siya. Na ako yung 38.9 na nag-fever tsaka chills. Baka hindi effective yung antibiotic Parang obserbahan lang siguro. Namumula si Steph, guys. Indication yun na mataas yung lagnat niya. Ganyan kasi siya Babe, here's Doinky. Here, oh. Hello. How are you? Oh, it's... Daddy, look at Daddy. Oh. He's red. Kasi may fever. Kiss mo si Ma'am. Cry si Ma'am, oh. Ano, Chip,
Oo, may ano na siya, may bukol. Sige. Okay, sir. Chip, nag-ano na ako yung fever tsaka chills. Umaabot na ako ng 39. Chip, pangalawa pa lang araw na to. Kanya, Chip, di ako pinapatulog. Currently 2:02 guys. Kusapin ko muna si Steph and minimonitor ko rin siya. Balitaan ko na lang kayo in case kung ano mangyari or whatever. In case kung ano mang update, ganyan. I'm praying na sana maging okay na yung mga nangyayari ngayon. Grabe talaga. It's a Sunday today. Sobrang payat na tayo and sobrang sama na ng katawan ko dahil yesterday guys, sobrang pagod na pagod ako. Ang dami ko pang kailangan gawin. Later, kailangan kong palitan tong sheets. Tapos, ililigpit ko na yung mga tupiin ko. Ang dami kong tupiin. Bundok na siya guys. Yung mga kailangan ko itupi. So, ayusin natin yun today. Tapos, naisip ko na rin na baka mag-declutter ako ng stuff. Good morning. Talaga, wala na talagang pag-asa yung mga kati-kati niya. Tingnan niyo yung kulay niya. Namumula kasi dila siya ng dila sa paa niya. Hoy guys, alam niyo ba, share ko lang. 1 week na ata sa akin tong keyboard na to. And di ko pa siya china-charge. And guess what? 57% pa siya. Hindi nyo lang nakikita pero naka-on yung backlit niyan. Kasi maliwanag eh. Ayan siya. Sana talaga wag lang madumihan ng so much. Alam niyo yung mga ganun. Wala akong steak knife, guys. But I wanna see if nakuha ko ba yung doneness na gusto ko. Hindi ko lang nakuha yung pagka-crispy na gusto ko. Pero medium rare naman siya. Hindi lang super ma-pink talaga tong meat na to. Then, charan! Luto na ang ating steak. Finally. Hindi lang super pinkish tong ano, pero medium rare naman siya. Lambot naman. Tapos ayan na. Garlic. And tinusta ko to. Talagang tinusta ko siya. Wala akong steak knife ngayon kasi natapon na yung steak knife namin dahil kasama siya din sa mga binaka. Let's try. Ito muna yung gamit ko. Malambot naman siya. Puro lang talaga yung knife ko. Pero kung naka-steak knife tayo, mabilis itong mahiwa. Shake lang natin yung ating A1. Hindi na ako naggawa ng gravy ko. A1 sauce na lang. Tinatamad ako. Ay, nagtubukod. Taran! Steak. Lagyan natin garlic. So, may garlic. Let's try. Let's try. Sarap guys. Malambot. Sarap. Namiss ko tuloy si Steph kasi pagka nandito si Steph, lagi kami nagsistake. Gusto niya pag nagluluto ko ng steak. Sheesh! Sobrang juicy niya. Tadaan! I love it. Parang pa-medium na to. Kasi hindi ako naka-timer, guys. Tsaka dinadami ako talaga ng pepper kasi gusto ko yung ganyan siya. Manonood muna ako ng something habang kumakain para ganahan naman akong kumain. October 20. It's 1:49 AM and obviously hindi pa ako nakakaligo. Sobrang stressed sa mga nangyayari. And right now, si Steph is ayan, kinukuhanan siya ng dugo. Nasa hospital na siya and baka uuwi na siya anytime soon. So, hindi ako nakapag-vlog kanina kasi nagpapahinga lang talaga ako. Diba, sobrang puyat ako kagabi. Ang nangyari kasi guys, nag-rupture na yung akala naming lump. So, pumutok na siya. And nag-worry ata si Kapitan. Wait lang, dito si Steph. Yeah, okay na? Kinuha na ka na ng dugo? Kita ko. Yeah. Bilis po. Diba sa atin, pasok na po ako. Hingang malalim. 1, 2, 3. Dito, diretso. Pa. Pero ano naman,
Yung pa. Kaya natin to. Kaya natin yun. Yeah. Nag-worry ka ba? Hindi. Alam ko nag-iisip ka eh. Kaya nga nag-chat ako sa'yo kung kailangan mo umuwi ka. Ano lang to ni Lord sa atin. Pagsubok lang. Grabe yung 2025 natin kung iisipin mo. 2024 to 2025. Grabe siya kasi parang tinuturuan tayo ni Lord. Nakikita ko siya sa lesson sa atin. Tinetest yung faith din natin sa relationship. Okay na nga guys. Baka makita natin si Steph in a few days. Okay, sorry guys, na-cut. Pero yeah, sobrang biglaan nung mga nangyari kanina. Kasi magkausap kami ni Steph mga 12 yon 11 dito sa kanya. Mga hapon yun. Gabi, 6 p.m. ganyan sa kanya kasi 6 hours difference eh. So, naririnig ko na may tumawag sa cabin ni Steph and I feel like si chief engineer nga yun. Parang sinasabi na baka palabasin siya sa Denmark, which is nasa Denmark kasi sila ngayon. Pero si Steph nagre-refuse siya. Kasi nga, very in pain siya. So, what happened kasi last night? Sorry, ang gulo kong magkwento. Sobrang talagang nilalagnat si Steph. Diba, nagka-38.9, ganyan. Tapos, lumalaki yung lump. Sorry guys, kung TMI, pasintabi po sa mga kumakain. The following day, kaninang morning, afternoon sa atin, na-feel niya na nag-rupture na nga yung sugat. And parang yun, continuous yung paglabas nung, alam niyo na yun, religiously pa rin naman nagtitik ng antibiotic si Steph. So, I feel like factor yung antibiotic na napapop niya na kaagad yung sugat. Alam niyo yung mga ganun. So, yun yung nangyari. Nilagyan niya na rin pala ng gauze. Pinadalan siya ng medical kit doon para malagyan ng gauze yung sugat, ganyan. Tapos, gumaan din yung pakiramdam niya guys nung nag-rupture na yun. Na-drain na yung nana dun sa sugat niya. So, sobrang laking help no, na na-train na siya kanina. Kaso yun nga, around 12 sa atin right now, yun na nga tumawag si Hepe na baka palabasin siya sa Denmark. And actually, si Steph nag-refuse siya kasi nga, in pain siya, hindi niya kayang tumayo, hindi niya kayang umupo. Talagang hirap siya guys. Even sa paghiga niya, sobrang in pain siya. Pero hindi na siya yung kagaya last time, talagang consistent yung pain. Hindi na grabe yung pain. Nagkakaroon na lang ng pain kapag nababangga, ganun. Pero hindi na siya yung like consistent pain. Na talagang hindi siya pinapatulog, ganyan. Hindi rin siya yung parang series of pain. Kaya siya nilalagnat kagabi na matindi. Kasi nga gusto nang pumutok nung sugat niya. Ganun siya. So, after na natawag ni Chief, may nagpunta sa cabin niya, another officer. I'll just not mention yung mga positions, but yeah, another officer informing Steph na papalabasin na nga siya, papauwiin siya. So, actually, nag-worry ako kasi yun lang yung narinig ko. Mag-ayos ka na kasi uuwi ka na daw. So, yun yung huli ko narinig. Tapos, si Steph, parang nagre-refuse din siya kasi nga hindi niya nga kayang makaupo, nahihirapan siyang tumayo. Wala na akong other news after that. Tapos, after no, nagpaalam na lang sa akin si Steph na, babe, papauwi na daw ako, mag-aayos lang ako saglit, ganyan. Tapos, hindi na siya tumawag. Like, sobrang nakakapraning yung time na yun. Oh my God, what's happening? Ano nangyayari sa kanya? Ganyan. Sobrang nag-worry din ako, guys. As in, talagang tinawagan ko yung nanay ko. Sobrang worry ko. Ang bilis lang din, parang after an hour, bigla na lang tumawag din si Steph. Nandun siya sa hospital. Mga 1:27 siya tumawag sa akin. And yun na nga, sinakay siya sa helicopter. Yan yung sinakyan niya kanina. Flash ko na lang din dyan. So, yeah, I don't know what's gonna happen. Pero, i-update ko na lang kayo guys kung ano yung magiging ganap. Right now, tinapos ko lahat ng mga workload ko to make way para in case na kailangan ko siyang sunduin, ganyan. At least natapos ko na yung work ko. So, yeah, tinapos ko na kanina. Sobrang nakakaloka yung mga nangyayari. Pero, I know na test lang sa amin to ni Lord. Ang daming nangyayari sa amin ni Steph na hindi ko nakikwento, ganyan. Sobrang dami talaga. And, alam niyo, parang yung 2024 and 2025, sobrang laking lesson siya sa amin ni Lord. Ito yung will ni Lord and alam kong may reason siya kung bakit namin napagdadaanan to ngayon. Ang daming nangyari sa amin kung isipin nyo lang. Kasi move in lang namin sa dati naming apartment, tapos nilubog nga kami ng baha. Pero sobrang tiwala naman ako kay Lord kung saan niya kami dadalhin. Alam kong hindi niya kami lalagay sa sitwasyon na kung nasan kami ngayon kung alam niyang hindi namin kaya. Right now, actually, honestly, the pain is less because it popped already, and the pus is already less. The situation is that if you have abscess and it pops, might close again, and you will be sick again. Okay. So what I would like to offer you is it's like this now. We need to heal like this so it could close and not have a new cavity and then the abscess. Okay. So outside surgery around the area, and it'll be quite painful. So for not to be painful for you, I would offer you to have full
anesthesia, so you'll sleep during the procedure. Okay. How long? Is that okay with you? Yes, no problem. Okay. How long will the procedure last? 5-10 minutes. But you have to sleep. Okay. So a few hours. You have to sleep before and after. Okay. Okay. Right now guys, binibipi na si Steph kasi i-surgery yata siya. So, papatulugin siya. Kailangan siyang bigyan ng general anesthesia kasi yung case ni Steph is abscess siya. So, nag-rupture na yung abscess. Nag-rupture na siya pero kailangan pa siyang i-drain ng so much. So, nakita namin kasi sobrang lumaki. So, kailangan i-drain pa. Supposedly, yan sabi ng doctor, baka tomorrow pa siya i-surgery. But, biglang nag-change. Then sinabi nga na, possibly tonight. Hi guys! It's been a while since I last vlog. Hindi ako makahawak ng camera kasi I've been busy at home. And sleepless din ako and at the same time, I'm working. So, right now, working ako. But yeah, medyo anxious din sa mga nangyayari. So what happened was, natapos naman yung first surgery ni Steph. And sobrang grabe yung pagiging anxious ko during that time. Kasi wala siyang access agad sa gadgets niya. So hindi namin alam kung anong nangyari and all that. So what I did was, I contacted the hotline ng hospital. And medyo mahirap makontakt yung line nila. Especially since I'm calling long distance. And I feel like congested yung line. That's why hindi ako makapasok sa line. And then eventually nakapasok ako. And sobrang bait ng nurse kasi he was able to connect me kay Steph. Like, yung nurse niya, nung pagkatawag ko, sabi kagad, yeah, nandito siya sa department and nothing to worry about him kasi stable na siya. Kakakausap ko lang sa kanya ngayon, ganyan. To cut the long story short, natapos yung first surgery. And then, kahapon, hindi na ako nakapag-vlog kasi nagpo-focus ako kay Steph and at the same time, I'm cleaning the entire house kasi in preparation sa pag-uwi niya. So, inayos ko yung closet niya, tinanggal ko yung mga ibang mga naninilaw na papalaban ko na siya or lalaban ko siya. Basta inaayos ko pa lahat. Up until now, I'm still fixing the house. Pati sa baba, nag-aayos na rin ako. Sina Oti, binilan ko na rin ng cage, which I'll show you guys probably later. Nothing much special kahapon kasi pinagpahinga lang talaga siya. Hindi nakavisit yung doctor dahil may operation din si Doc. And then, come to this day, yun, na-inspect na ni Doc yung sugat niya. So, yesterday, pinaligo siya para lang malinis yung wound niya. And then, kanina, in-inspect ni Doc yung sugat niya. And then, pinag-fast actually si Steph mula kagabi, mga 12 midnight, yung last na meal dapat. And then, nung pag-inspect sa kanya, nakita na meron pang mga natira sa loob. So, kailangan simutin yung mga pus sa loob ng sugat. Hindi pwede may matira because kapag nag-close ulit yung wound, actually, intentionally nilang hindi tinahi yung wound kasi gusto nilang mag-close yun naturally and para lumabas pa yung mga pus na kailangan lumabas. Kasi nakapani Steph na medyo may parang matigas. And then, yun na nga, nung tinignan nga ni Doc, nung in-inspect, meron pa ngang laman na natira sa loob. So, kailangan nilang linisin yun ngayon. So, nagkaroon ng emergency call again na kailangan i-surgery ulit siya as soon as possible. Kailangan dali agad siya sa OR as soon as possible. Kasi nag-fasting nga siya, di ba? Imagine niyo mula kagabi. Tapos, naipasok siya sa room kasi huli namin usap was 8 p.m. dito. 2 p.m. doon, dinala na siya sa OR. So, yeah, medyo mahaba na yung fasting niya. And actually, sobrang gutom na rin si Steph. Right now, it's currently 10:24 as I'm vlogging. 10:25. And, sobrang anxious ako. Lumabas ako kanina before siya dalhin sa OR kasi naiwan ata dun sa dati naming apartment yung mga hangers namin. Basta nagkawalaan because of the baha. So, namili ako. Napansin ko yung mga cabinets namin na wala kaming mga hangers. So, namili na ako ng supply ng mga hangers and bumili pa ako ng mga ibang gamit na kailangan for the house. Mga 11 p.m. I'm planning na tawagan na yung hospital. Hindi ko napapalagpasin ng 12 midnight. Tatawag na ulit ako sa hospital to check again kung kamusta na siya, stable na ba siya. Oh my God, hindi ko siya na-record. Pero natawagan ko na siya, guys, and gising na siya. I'm so happy kasi kanina pa ako sobrang anxious talaga, guys. Sa work, hindi ako makafocus, ganyan. Praise God, guys. Okay na si Steph. Gising na siya. Narinig ko siya. Nagising na siya. So, tumawag ako. Hindi ko na-record for some reason kasi sobrang tense ako kanina. Yay! Tumatawag na yung jowa ko! How are you? Nag-worry ako. Sabi ko, hindi na naman. Wala pa ata. Sabi ko, anong oras na? Ang tagal naman ng operation. Hindi ako makafocus sa work, kaya tumawag na ako, babe. Really sorry. Sobrang praning talaga ng jowa mo. Sabi niya sa akin, akala niya, company.
Hindi. Tumawag. Sinabi ko sa kanya, Tingnan mo ko rin nilagay dun sa ilalagay daw niya sa notes. Ilalagay niya Kung sa sino notes. yung tumawag. Tingnan mo sino yung tumawag. Girl, pakita mo sa vlog, babe. Nag-effort pa talaga si ate girl na ilista yun. I'm so scared! Parang hindi ka naman scared. I was so scared! Eh, syempre, happy na ako. Pero yung hiwa ngayon, mas masakit. Kasi malaki na. Mas matagal akong ginising ngayon, parang 36 minutes. 36 minutes! I was so scared kasi, di ba the last time 20 minutes ka before nagising? Ngayon 36 minutes, no? Inoorasan nila. Sobrang natatakot ako talaga, babe, promise. Para malibang ako, tinawagan ko si nanay. Chika-chika ko dun. Kwento-kwento kami. Grabe, sobrang mabaliw-baliw ako. Tapos sabi ko, hindi ako papayag na mag-11:30. Hindi ko pa siya nakakausap. But I'm so happy that you're finally awake. And I'm so happy that I still have a boyfriend. I'm so scared. Ayan po si Steph, guys. Ang ating pasyente. Hindi, graduation yun. Graduation na, hindi na patient. Graduation half na lang kulang. Grabe guys, pangalawang surgery niya na yan. Kaya talagang sobrang tatakot ako. Today is Thursday. Tomorrow is Friday. So, kaya naisipan ko nang gawin yung gagawin ko ngayon. Tomorrow, maglilinis na yung mga angels. So, kung magkakalat ako, inisip ko, ngayon na magkalat ang person para isang linis na lang. And kapag naglinis na yung mga angels, wala nang kalat. Like, ako na lang yung kalat. Ganun. But yeah, anyway, update kay Steph. So far, si Steph po ay nasa hotel na. Kahapon, sinundo na siya sa hospital ng cab. Which is yung cab is pinadala ng company nila. And then, nakacheck-in na siya doon. Mag-stay siya for 3 days. And then, ang flight niya is on Saturday, October 25. Tapos, Sunday yung arrival niya. Alam po exact details kung ano yung flight details niya. Alam yung mga ganun. But we're still waiting as of this time na I'm vlogging this. Grabe, hindi ko na na-prepare yung mga kailangan ko i-prepare, yung go bags ko and all that. So, I feel like pagka nakarating na lang si Steph, doon ako mag-aayos ng go bags. For now, kailangan ko kasing ayusin tong for Halloween kasi merong trick or treat dito yung mga kids and yung mga pets on Saturday. Unfortunately, hindi aabot si Steph. But that's fine. What's important is makarating siya dito ng safe and sound. So, ngayon, magpe-prepare tayo for trick or treat. I don't know if when ko ma-upload tong video na to. Baka Pasko ko ma-upload to, pero pagpasensya nyo na kung umabot man tayo doon. Here pala yung dati kong table. Dito ako magsiset up kasi maglalabas ako ng table on Saturday para dito ko ilalatag yung mga feeds ng mga bata. And namili rin kasi ako for pets. Iniisip ko nga kung magkakabit na ba ako, but I feel like baka masira kasi ni Basti Oti Matcha. Ayan na pala sila guys. Magkakasama sila dito. Ito yung kulungan na nabili ko sa kanila. Parang crib to pero tinanggal ko muna yung crib kasi nakakatakas sila. Kasi kailangan ko nga makafocus ng linis. Kaya ayan, kinulong ko muna sila. And si Oti rin kasi guys, pinagbawalan na mag-diapers. So ayan na guys, kinuhanan ko na muna sila ng crib kasi kailangan na talaga para gumaling na talaga si Oti. Si Matcha, kailangan ko siyang dalhin sa vet kasi hindi effective yung coat. Nilagyan ko siya ng coat pero lumalaki yung hotspot niya. Like, sobrang laki na talaga, guys. Mukha lang okay si Matcha pero hindi. Anyway, ayusin na natin tong ating table. Babe, say hi. Nanonood siya ng kung ano-ano. Naboboard ka na? Oo. Kawawa naman ang person. Naka-ready na yung ating mga loot bags. I'm very sorry, sobrang kalat. Ang kalat-kalat, but ito naman yung mga loot bags natin for the dogs. Ayan yung mga laman. Meron ito. Tapos maraming mga sausages. And then this one, yung chewy time.
Anyway, dami natin baba na tayo kasi kailangan na natin asikasuhin yung mga dogs. Naglinis na ang mga angels ko sa bahay. Tapos, i-decorate natin to later. Kasi ito yung gagawin natin decor for the Halloween. Okay na po siya. Okay na yung eyes niya. Ayan po. Si Basi na. Hala. Tingin ka na. Okay na siya, guys. In fairness, it's improving. Wala nung kinage ko siya. Okay na yung guys. So, labasin na natin siya kasi sinasabi ko sila mag-funny. Ilang days na kasi akong pinapatakam ni Steph sa steak. So, sabi ko, I deserve a steak after lahat ng mga nangyari. Lahat ng mga kapaguran ko last week, I feel like I deserve a steak. Alam niyo mga ganon. Lambot nyo guys. Mas better itong luto ko ngayon compared sa luto ko last time. Mas marami kasi siyang taba this time. 4 PM pala guys yung General Assembly sa Clubhouse. By the way, napakita ko na ba sa inyo to? Ito na yung nagawa ko kanina. And then, nandito na yung ibang loot bag. So, iba nandun pa. Kasi, basta, later ko na lang ita-transfer yung iba. Pero, ayan na. Tapos sa labas, naglagay na lang din ako ng mga spider webs. Hello! Meron akong bantay dito, guys. Siya ang taga-bantay ng mga loot bags. Very good, Ot! Very good, ikaw. Yung isa naman, sobrang kulit. Ay, nako, nakaka-stress. Ito na yung mga loot bags for the kids. Kasama si Oti na taga-bantay. And ito yung loot bags for the dogs. Naparinep ko. Meron akong mga pasopra pa for the kids here. Yung taga-bantay ko na stress na ang kanyang headband. Ayusin natin, anak. Oh, diba? Cutesy! Cutesy! Smile! Oti! Super cute! Oti! 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 Tingnan mo yung bantay ko. Bantay natin yung Charles lang yun.
Guys, it's now 6:53 and tapos na yung ating trick or treat and Halloween. Syempre, hindi pa rin tapos ang paglilinis ng ating yogurt. First thing na gagawin ko, kailangan ko linisin tong baba. As in, talagang kailangan ko siyang linisin. Di kakapalinis ko lang talaga sa mga angels ko pero yung kalat. Ay! Hello! 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 Hello, pogi ko. Kalat talaga, guys. Kumalat na naman siya kasi. Ayan, trick or treat pa more. Kiss mo ko. Guys, ngayon mahal na mahal niya ako, bukas hindi na. Kiss, kiss, ma'am. Kiss mo ko. Kiss, kiss, mama. Kiss. Isang peraso lang ako. Abangan niyo yung daddy niya kung paano niya ikikiss, guys. Sama ng loob ko. Isa pa. One more. Kiss, kiss, mama. Actually, guys, I don't know if ano yung kakain ko for dinner. Pero gusto ko kasi ng veggie. I wanna eat veggie. So, kakain tayo ng ampalaya. Tapos, siguro masarap yun. May danggit. Or, yeah, siguro magdanggit ako this time. Kasi hindi ako nakakain ng danggit. Ito na, guys, yung steamer natin. Nalagyan ko na siya ng water. And, itatry ko na siya. Itong area muna, tsaka yung mga pillows lang. I-dry clean din natin siya. Yung gamit ko palang pang dry clean is itong Perry Smith.